Chester, wala nang intro-intro, ba't ba lagi kang galit? Lalo na kapag nilalason ang isip ng mga kapwa-tao ko, lalong-lalo na ng mga kabataan. Merong mga nasa social media ngayon nagpo-promote hindi lang ng kabobohan kundi ng kalaswaan. Hi, this is Biggs, and let's turn your situation to life coaching lessons. Chester, wala nang intro-intro, ba't ba lagi kang galit? Hindi naman lagi. May mga pagkakataon kasi kailangan magalit eh, diba? Katulad ng sabi ni Isaias, humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil, ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at ipahayag sa aking bayan ng kanilang pagsalangsang. May mga pagkakataon kasi kapag malaki yung problema, minsan kailangan mong magalit eh. Pero sa mas madalas na pagkakataon, hindi naman ako galit. Ang tawag doon, keyword emphasis. Ano ibig sabihin nun? Ay, ibig sabihin nun, kapag merong eksaktong mga salita, ang sabi ni Solomon, salitang sinalita sa kaukulan ay gaya ng mansanang ginto sa pilak na bilao. May mga pagkakataon, pag inilakas mo yung tono mo sa isa sa mga salita na ginagamit dun sa isang buong pangungusap, magkakaroon ngayon ng diin, magkakaroon ng bigat, at lalong maiintindihan ng nakikinig yung bawat hagkis ng pananalita. Tuwing kailan ba nagagalit si Chester? Tuwing merong mali, lalong-lalo na kapag nilalason ang isip ng mga kapwa-tao ko, lalong-lalo na ng mga kabataan. Tulad ng alin? Tulad ng merong mga nasa social media ngayon nagpo-promote hindi lang ng kabobohan kundi ng kalaswaan. Ang problema sa lipunan natin sa paglaganap ng komunikasyon, including social media, nawawalan na ngayon ng check and balance. Merong mga bagay na nakakapamarali sa lipunan na kapag nakita at napanood ng mga kabataan, ginagaya nila. Ang mabigat, yung mga kabataan na yun, na ngayon, unti-unti nang lumalaki, yan ang magiging susunod na lahi ng Pilipino eh. Pag hindi natin sila iningatan, yung susunod na lahi natin masisira. So anong masasabi mo sa mga demotivational speakers? Fuck you. Simple, the motivational speaker, sumayos kayo. Huwag niyong antayin, isa-isahin ko kayo dahil hindi ako nagpapabayad. Wala akong pakialam sa pera. Isang bagay ang sigurado ko, if I see that you are destroying my country's future, ihanda mo ang sarili mo. Hindi, I guess importante yan. Kasi regardless of intention to motivate people, there's iba pa rin yung means of motivating people. Totoo. Dapat ang motivation must inspire hope. Exactly. It must instill faith. Exactly. Na gugustuhin kong gumising ng umaga dahil narinig ko yan. Ang problema kapag yung tao or yung mga nanonood ayaw na nilang gumising ng umaga dahil narinig nila yon and they start comparing, doon na nagkakaroon ng problema. Kaya nagiging demotivational speaker yan. Exactly. Alam mo, isa sa mga napansin ko sa lipunan, brother, yung sa paglaganap ng mga taong nagsisipagsalita at wala nang masyadong check and balance. Merong mga tao sa social media na nagsasalita na eto ang problema, yung mga nakikinig, siniseryoso nila yung mga bagay na naririnig. Yung mga biro, ngayon nagiging seryoso na eh. Yung mga sarcasm, nagiging seryoso na eh. Ito ang masakit. Yung mga bagay na ipinapasok natin sa subconscious mind natin, yan Correct. ngayon yung ini-execute natin sa conscious mind. Correct. Kapag puro ganun ang nakikita mo at puro joke time at puro nakakatawa, tignan mo kinabukasan mo joke time. So ano dapat sa tingin mo yung gagawin para maging isang responsableng communicator? Unang-una, be accountable of your actions. Lagi at all times, check yourselves. Check Yeah. check muna natin, kasama ako, that includes myself. Check muna natin ang sarili natin. Kung yung bang sinasabi natin ay nakakatulong o nakakasira ng kinabukasan ng mga taong nakikinig. Kasi as influencers, ako I strongly recommend na kahit wala pa at hindi pa masyadong nire-regulate ng gobyerno ang social media, I strongly recommend that we as social media influencers, we should apprehend ourselves kapag kapalagay natin hindi na nakakatulong at nakakagulo na at nakakasira na ng kinabukasan yung mga bagay na sinasabi natin. Dahil akala natin as personal individuals, nakakatuwa pa tayo. Pero may mga tao siniseryoso yung mga bagay na sinasabi natin. And we should be, I would say, advocates of positivity and for the greater good of our community and our country as a whole.
I guess, merong branding kasi yung motivation that it's always action-driven. Totoo. That sometimes, ang kailangan naman ng tao is compassion-driven. I believe the same. I believe. 'Di ba? Na ako guilty rin ako diyan. There are moments na gagawa ako ng video na I'm pushing people to take action because let's be honest, some people really deserve to be kicked Totoo. para kumilos. No, maraming naghihintay ng tinapay mula sa langit ang hindi umaaksyon. So kailangan mo yan sipain. Totoo. Pero some people, hindi naman pwedeng laging ganon. Ang problema, there are also some people na puro yun na lang yung naririnig. Eh, ang kailangan nila compassion, ang kailangan nila acceptance. Totoo. Anong tingin mo dyan? I believe the same. Naniniwala ako. It should be a healthy balance of everything that comes along with life. Kasi alam mo ang buhay hindi lang naman puro action. Sometimes we have to think. Sometimes we have to feel. Sometimes we have to take into consideration everything that we have throughout our entire humanhood. So naniniwala ako dun. Maraming bagay ang pagiging tao. At isa sa mga pinakamalalaking bagay ng pagiging tao, yung emosyon. Hindi tayo makakakilos ng maayos pag wala tayo sa proper state of mind at proper emotion as well. And I guess this is a call not just to viewers, pero including sa mga content creators, katulad mo, katulad ko, katulad ng mga content creators, to be very responsible to what we put out there. No, GMA News nga, sabi nga nila, no, in the past, think before you click. Ganda. Ngayon, hindi na lang yan Facebook eh. Duh. Think before you click the record button. Think before you click the publish button. Totoo. Think before you click upload. Kasi alam mo, it affects another human being. It could affect a better life, or it could affect demotivated life, and I guess we're equally responsible for that. I believe the same. Thank you so much. Kung nanood ka ngayon, be responsible. Think before you click. Pare, maraming salamat. Maraming salamat. Thank you.